Yan, magandang gabi mga kaplaneta at kapanalig sa Panginoon. Welcome uli sa ating programang Usapang Biblia. We are now at episode 8. At sa gabing ito, ating pag-uusapan yung katanungan na, is God the author of sin? Yan, okay? So, I hope ay nasa mabuting kalagayan kayo, mga kaplaneta at kapanalig sa Panginoon. Ano? So, without further ado, let us look at our topic to be discussed. Ayan. So, una na itatopic natin to answer the question, is God the author of sin? I-define natin yung what does author and sin mean. Ano bang ibig sabihin ng author and yung sin. Okay? At pangalawa, pag-usapan natin yung understanding God's attributes. So, ayan, Pangatlo, understanding God's will. Pang-apat, the causation views. And panglima, may final thought. Okay? So, alam po ninyo, itong topic natin ito ay very long debated ito. Until now ay wala pang definite na kasagutan kung ito bang katanungan na, is God the author of sin or evil? Hanggang ngayon ay wala pang conclusive na kasagutan, ika nga. But hati kasi ang mga kasagutan ng mga especially the reforms, halos hati, pero mas marami ang pumapabor na hindi ang Diyos ang author ng sin or evil. Okay, so mga prominent reformers kagaya ni John Calvin, si Martin Luther, they believe that God is not the author of sin. Okay, but to some like Zwingli and sa panahon natin yung sila John Piper, somehow they believe that God is the author of sin. So maya lang ay ibibigay ko rin yung aking obserbasyon kung based so far sa aking pag-aaral, kung ano naman yung pwede kong masabi rito. But of course, before I give you my final thought, ay punta na tayo sa first discussion natin. Yan, what does author and sin mean? Yan. So, para masagot natin yung tanong na yan, is God the author of sin or evil, itingnan muna natin yung definition o meaning ng word na author doon sa katanungan na yon. So, may dalawang Greek word na ginagamit sa Bible pertaining to author. Okay, so meron dyan yung aitios in Greek, yan, na ang ibig sabihin ay causative or causer. Reference halimbawa yun is Hebrew 5:9, at saka itong archegos, definition niya, a chief leader, captain or prince. Reference naman niya is Hebrew 12:2. Okay, so nakita natin may dalawang possible translation ng word na author. Okay, so doon sa katanungan natin, is God the author of sin or evil? So pwede nating sabihin na, is God the cause of sin or evil? Kung kukunin natin na word is tong aitios. Okay, ngayon yung sin naman i-define natin, doon sa katanungan na, is God the author of sin? So
in Hebrew, the most common use to all kinds of sin is avera. O yan yung term na ginagamit in Hebrew. There are three categories of sin in Hebrew. So meron tayong pesha, cheat, at abon. Okay? Yung pesha, intentional sin yan. Yung cheat, unintentional sin. At yung abon is iniquity. Yung iniquity, yan yung halimbawa, yung Roma 3:23 na mababasa natin doon na for all fall short of the glory of God. So iniquity also pertains to lust, pride, yung mga ganyan. Yan yung mga sample na sin na yan. Ngayon, sa Greek naman, ang common term sa lahat when pertaining to sin is hamartia. Yan ang very common na makikita nating translation in Greek. Na ang simpleng ibig sabihin niya is missing the mark. Okay? Ngayon, alternative translation of hamartia ay ginagamit din yung translation na hamartema or direct disobedience to God's will and law, at ang hamartano or disobedience to God's will and law. So makita natin yung pagkaiba, yung hamartema ay talagang direct or talagang intentional na talaga yung pagsuway. Dito naman sa hamartano ay pwede na lumabas na unintentional. Ayan. So next, the word sin. There are also three category of hamartia in Greek. Nakita natin sa Hebrew kanina na may tatlo rin na category na sin, yung pesha, cheat, at avon. Ngayon sa Greek naman meron din paraptoma, ayan, intentional sin, hamartano or unintentional sin, and agnoia, sin in ignorance. Yan. Okay? Yan. Understanding God's attributes. Now, para masagot natin yung katanungan na is God the author of sin or evil, let us look at some attributes of God, the God of the Bible, of course. The attributes of God refer to the characteristics or qualities that are ascribed to the divine being or supreme deity in various religious traditions and philosophical systems. Okay, belief system may describe these attributes in different ways, but there are some common themes that often emerge. Here are some of the commonly recognized attributes of God. Yan: omnipotence, omniscience, omnipresence, omnisapience, and transcendence. Okay, at dyan din yung immanence and etc. Pwede ring idagdag yung justice. God is justice, God is holy, yung mga yan. So marami pa yan actually, pero ito lang ay sapat na para makakonclude tayo doon sa tanong na is God the author of sin or evil. Okay, yan. So itong omnipotence, yan yung all powerful ang ibig sabihin. By the way, yung word na omni, ibig sabihin yun is all. So omnipotence, all powerful, omniscience or all knowing, omnipresence or always present, at omnisapient, all wise or all wisdom. Okay, transcendence, ito yung kung saan God is above His creation, or God is not subject of His creation. Okay, so ibig sabihin yan, hindi under sa kapangyarihan o hindi siya kontrolado ng creation ni God. Kaya halimbawa tayong tao, we do not control God, because yung transcendence na attributes ng Diyos, siya ang may control sa kanyang nilalang. Ito namang immanence, ito naman yung divine intervention
or yung pagiging active ng Diyos sa kanyang creation. O kaya pag tayo na nalalangin, po dyan pumapasok yung tinatawag na divine intervention. Okay? Ayan. So, next, understanding God's will. God's will refers to the individual plan, purpose, or intention of God. The idea is that God has a purpose or design for the world and for individuals, and understanding and aligning oneself with God's will is considered a central aspect of faith. Or in short, sinasabi rito na pag sinabi natin God's will, yung plan or purpose or intention or design ng Diyos. Okay? Ayan yun. So, ayan dito pa under ng understanding God's will, there are 3 aspects of God's will. Okay? Meron tayong tinatawag na sovereignty of God or decretive will. Meron din tayong pangalawa, revealed will or preceptive will. At pangatlo, dispositional will or attitude of God. Itong sovereignty, okay, balik natin doon sa itong 3 aspect of God's will, itong sovereignty of God's or decretive will, may dalawang or the sovereignty of God or the decretive will is divided into 2. Okay? So, dyan yung efficacious will and permissive will. Okay, tignan natin nga itong efficacious will. So, itong efficacious will, okay, sandali lang. Okay, itong efficacious will, it is the aspect of God's will that directly causes events to occur or brings about specific outcomes. So, ibig sabihin, itong efficacious will, yung mismong, yan nga, sabi rito, it is God that directly causes events. Okay? So, lumalabas dito sa efficacious will under the sovereignty of God. Okay? Ito yung mismong ang Diyos ang nag-cause at walang mangyayari kung hindi pinangyayari ng Diyos. Okay? So, tingnan naman natin itong sandali. Ito namang permissive will. Okay? Ito namang permissive will, on the other hand, permissive will refers to God allowing certain events or action to occur without direct causing them. So, yan ang permissive will. Malinaw yan, Permissive will. On the other hand, permissive will refers to God allowing certain events or action to occur without directly causing them. Yan. So, para maintindihan natin itong efficacious will at saka permissive will, parang ganito yan. Halimbawa, we can say that God did not create guns, but God provided the resources so that men can create gun. So, yan yung halimbawa. Anong paglalang ng Diyos, alam na ng Diyos kasi all-knowing siya. Alam na ng Diyos na darating ang panahon na sa pamamagitan ng mga resources na provide ng Diyos, nakita niya na o alam niya na darating ang panahon na ang tao ay gagawa ng baril sa pamamagitan ng mga resources na ginawa ng Diyos. At doon, pinermit o inallow ng Diyos na mangyari yun. Kaya doon papasok yung permissive will. Okay? So, intentionally, walang intention ng Diyos na sa kanyang resources, hindi niya intention na gumawa ng baril.
Pero nakita na nga niya na darating ang panahon na ang tao gagawa ng baril at ito ay kanyang pinermit. So makikita natin dito na hindi talaga ang Diyos directly na gumagawa ng masama. Kahit na nakita niya na darating ang panahon na gagawa ang tao ng masama, pinermit niya ito. Okay? Pero hindi siya yung direct na gumagawa ng masama. So makikita natin dyan. Yan yung concept ng efficacious will at permissive will under the sovereignty of God. Ayan. So next, under dito sa three aspect of God's will. Pangalawa, yung revealed will or perceptive will. Ano ba yung revealed will na yan? Yan yung revelation doon sa Bible. O, diba sa Bible mayroong nandiyan yung Bible, diyan isinulat yung kaisipan ng Diyos. O, kaya nga perceptive will. Okay? So ika nga pag if we want to know the will of God, then all we have to do is study the Bible, because yung Bible ay doon na reveal kung ano ang will ng Diyos. For example, will ng Diyos na maligtas ang ilan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Saan natin mabata yan? For example, John chapter 6, beginning from verse 34 and so on. Verse 37 pala. Makikita natin dyan, for example, na it is revealed in the scripture in John 6:37 that the will of the Father is that we come in faith in His Son Jesus Christ. So yan yung example ng revealed will, and that by placing our trust and faith on the finished work of our Lord Jesus Christ, then we will be saved, or we will have salvation or eternal life. And sa pamamagitan yan, nalaman natin yung isang halimbawa ng will ng Diyos, o yung plano niya, o yung purpose niya, or intention niya. Okay? Ayan. Ngayon, itong revealed will and perceptive will, andyan din halimbawa yung kautusan ng Diyos. Halimbawa, will ng Diyos na siya lang ang ating sambahin. Sabi niya doon sa utos niya, doon sa Biblia. So, nakikita natin na itong revealed will ng Diyos, pwede natin itong i-disobey o i-obey. So, we have choices. Diyan papasok yung free will ng tao. Ayan. So, next, yung dispositional will, or kung tawagin din is the attitude of God. Ito yung pangatlong aspect ng God's will. Ano ba ito? Dispositional. Ito yung simply to put, halimbawa, mapangyayari ng Diyos ang lahat ng gusto niya, at gayon din yung ayaw niya, mapangyayari din niya. Okay, yan yung ibig sabihin ng dispositional will. What pleases God, He will by His power, i-decree niya yan at ipangyayari niyan. Ngayon din yung ayaw naman niya, ay pwede rin niyang i-decree at ipangyayari din. Okay, so both yung gusto niya at ayaw niya ay parehong mangyayari. Okay, so yan yung three aspect of God's will. Okay? So tuloy natin, the causation views. Ano ba itong causation views? Itong causation views, ito yung kung saan yung belief na lahat ang cause ang nag-Diyos. Nag-cause, sorry. It is God that causes all things and everything. Even the most random event that we can think, but to God it is not actually random, it is not actually an accident,
but it is directly or intentionally caused by God yan. Ano? Kaya nga, causation. Okay? So, we can say, yan, conclusive yan, at lahat ng reforms ay agree dyan na all things are caused by God. Oh. Naniniwala ako na lahat ng reform sang-ayon dyan, agree sila dyan. Kasi kung sasabihin natin na hindi ang Diyos ang nag-cause ng lahat or the primary cause, ibig sabihin mayroon pang may makapangyarihan pa sa kanya. Kasi kung hindi lang pala siya ang nagko-cause ng lahat ng bagay, may iba pang pwedeng mag-cause. Ibig sabihin may kaya na baguhin kung ano man yung itinalaga ng Diyos, or sa English, sa theological term, yung predestined niya o predetermine niya na mangyari. Okay? So, going back sa ating slide, so the causation views. So, may dalawang view ng causation, the primary causation and the secondary causation. Okay? So, ano ba tong the primary causation? Okay? The primary causation, ito yung kung saan it is God that directly causing things, which God predetermined to happen. Okay? At yung secondary causation naman, ito naman yung mayroong plano ang Diyos. God has a plan, God designed something, may planano siya, pero hindi siya mismo yung directly na nag-cause para mangyari yung plano niya. Okay, kagaya ng example ko kanina, na sample lang primary cause. Okay? In His creation, lumalang siya at ang layunin niya, ang intention niya ay kabutihan doon sa kanyang creation. Kaya nga sabi niya, it was good doon sa creation account, in Genesis. Ngayon, habang gumagawa ang Diyos in creation account, ay nakita ng Diyos at alam na ng Diyos, kaya nga all-knowing ang Diyos. Alam niya na darating ang time na dito sa kanyang mga ginawang magaganda ay merong magkakaroon dyan ng paggawa ng masama. Kagaya ng sabi ko kanina, hindi naman ang Diyos ang lumalang ng baril. Okay? Ang tao ang lumalang yan. Pero, alam na ng Diyos na darating ang panahon gagawa ang tao ng baril. Okay? At pinermit pa rin ng Diyos na mangyari yon. At yung sinasabing pag-permit or under permissive will, yan yung tinatawag na hindi ang Diyos mismo ang gumawa ng masama, pero na-permit niya. At nangyari yun sa pamamagitan ng secondary cause. Ang tao ang gumawa. But again, we have to understand na wala namang magagawang baril ang tao in the first place kung hindi ang Diyos mismo ang unang gumawa ng cause o primary cause. Ika nga, kung walang resources, anong gagawin? Saan kukuha ng baril ang tao? How will men make guns if there is no resources? Okay? Yan. Kaya tinatawag pa rin natin na, I hope naintindihan natin yung ibig sabihin ng primary cause at saka secondary cause. Okay? So, under God's will, it is God's will na may mangyari ang kabutihan, and it's also God's will na mangyari ang masama. Okay? Ngayon doon sa kabutihan na gusto mangyari ng Diyos at doon din sa kagustuhan ng Diyos na may mangyaring masama, pwede under His God's sovereign ay pwede niya na may gamitin siya para mangyari yung plano niya. Yan yung tinatawag na secondary cause. Okay?
Ayan. So, nagplano siya. Halimbawa, pilihan ng Diyos ang masama, pero nakita rin niya na nakasama sa kanyang disenyo ay mangyari din yung hindi maganda. Pero, diyan, pinermit ng Diyos na yung tao gagawa ng masama. Gayon din, even in the case of the angels, kaya nang nangyari kay Lucifer, nung nilalang ng Diyos si Lucifer, it was good, okay, but nakita na ng Diyos na darating ang panahon ito si Lucifer, dahil nga doon sa binigay niya na free will na ni Lucifer, nakita niya na darating ang time na gagawa ng rebellion itong si Lucifer, at pinermit ng Diyos yan. Okay? Ngayon, I just want you to understand, mga kapatid, na lahat ng nangyayari, it was all caused by God. Okay? Pero merong mga, especially sa mga masasama, although it was all caused by God, pero under secondary causation ay meron siya diyang gagamitin para mangyari yung masama. Okay? Like for instance, yung case ni King David. Si King David in 2 Samuel chapter 24 verse 1, tingnan natin ito. Ito makikita natin yung example ng causation. Primary causation at secondary causation. Dito natin makikita yung halimbawa nito. Sa 2 Samuel chapter 24, Second Samuel chapter 24. So ito, verse 1, sabi dito, dumating ang panahon muling nagalit sa Israel si Yahweh at ginamit niya si David upang sila'y parusahan. Take note yung word na sinabi rito na ginamit ng Diyos si David. Ginamit niya upang parusahan ang Israel. So paano niya ginamit? Yung pinatigas niya o yung puso ni King David. Sinabi niya, lumakad ka at bilangin mo ang mga taga Israel at mga taga Juda. Ayan, kaya't inutusan ni David si Joab, ang pinuno ng kanyang hukbo. Actually, kung babasahin mo yung kabuuang kwento nito, ay makikita natin na dito si Haring David ay naging matigas ang kanyang puso sa kabila ng warning ng propeta ng Diyos dito na huwag siyang magse-census. Yung census ang issue rito pero sa kabila ng warning ng propeta ng Diyos, naging matigas ang puso ni David at nag-census pa rin siya. Pero makikita natin dito na malinaw dito na sinasabi at ginamit niya o ginamit ng Diyos si David upang sila'y parusahan. Kaya pagdating sa verse 10, tingnan nyo yung verse 10, matapos ipabilang ni David ang mga tao, so naging matigas ang ulo niya ginawa pa rin niya yung census sa kabila ng pagbabawal ng Diyos sa kanya, okay, sa pamamagitan ng propeta ng Diyos. Kasi pumunta yung propeta rito, I think that's Prophet Nathan, at binawalan si Haring David na wag mag-census. Pero hindi sinunod ito na David, naging matigas ang kanyang ulo, at sabi rito, pinabilang pa rin niya. Ngayon, verse 10, matapos ipabilang ni David ang mga tao, inusig siya ng kanyang budhi. Sinabi niya kay Yahweh, nagkasala ako na malaki sa ginawa kong ito. Patawarin po ninyo ako sa aking kahangalan. So, nakikita natin dito, yung konsepto ng secondary cause. Okay? So, plano na ng Diyos na parusahan ang bayang Israel. Pero hindi siya mismo ang nagkaroon ng pagsuway. Ang ginamit niya na sumuway ay si David. At kabuuan, makikita natin, primary cause, lahat nangyari yun, yung pagsuway, yung paggagaroon ng census. Ang primary cause yan is ang Diyos. Plano ng Diyos yan, disenyo yan. Pero yung gumanap
ng pagsuway ay si David. Malinaw do sa binasa natin na ginamit ng Diyos si David para parusahan ang Israel. So, another example ng primary at secondary cause ay yung mismong nangyari sa ating Panginoong Hesukristo. Tingnan naman halimbawa natin tong Acts chapter I think that is chapter 2. Tingnan natin chapter 2. I think that is verse 23 ba yun? Dali Ayan, basahin natin. So, beginning from verse 22 muna. Okay? Mga Israelita. Okay? Pakinggan. Mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga Nazaret ay sinugo ng Diyos. Okay? Pinatunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan at mga palatadaang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. So, nakikita natin ano sa plano ng Diyos na itong si Jesus, darating ang panahon na gagawa siya ng himala through Christ sa kanyang anak, ng kababalaghan at mga palatandaan na ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. So, ginamit ng Diyos ang kanyang anak si Jesucristo sa kanyang plano. Okay? Alam ninyo ito sapagkat ang lahat ng ito ay naganap sa kalagitnaan ninyo. So, nakikita natin yung primary cause, ang amang Diyos, ang secondary cause o ang gumanap ay yung anak. Okay? Ang Jesus na ito na ipinagkanulo sa inyo ayon sa pasya at kalaman ng Diyos sa mula't mula pa ay ipinapako ninyo at ipinapatay sa mga taong masasama. Nakikita natin plano ng Diyos na si Jesus ay maipako. Yan, no? At ipapatay sa kamay ng mga taong masasama. So, plano ng Diyos yun. Okay? So, yung primary cause, siya ang may plano. Pero, yung plano ng Diyos, hindi siya mismo ang gumawa. Kung hindi, ay may gumanap doon sa kanyang plano. At sino ang gumanap? Yung mga Pariseo rito, yung mga taong nandyan, sila ang nagpapako at gumawa ng masama kay Jesucristo. Nakikita natin? So, secondary cause, makikita natin dito na may planong masama ang Diyos. Ang plano ng Diyos dito na masama ay yung, sabi rito, ay maipapako at maipapatay si Jesus. Plano ng Diyos yun, disenyo ng Diyos yun. Okay? Pero, yung plano ng Diyos na yun, disenyo ng Diyos na masamang mangyari kay Jesucristo, hindi ang Ama mismo ang gumawa, kung hindi yung mga taong narito ang pumatay kay Kristo Jesus, ang nagpako sa kanya. So, nakita natin yung secondary cause. Okay? So, dito makikita rin natin na totoo na nagpaplano ang Diyos ng hindi ring maganda. Kasi malinaw rito, nasabi rito, okay, ay ipinapako ninyo at ipinapatay sa mga taong masasama. So, yung masamang nangyari rito kay Jesus na ipako siya at pinatay siya ng mga taong masasama. Although masama sa paningin natin ito, pero term lang ito, pero pagdating kasi kay God, pag ginamit niya ang masama, meron siyang good intention. Hindi kagaya ng halimbawa ni Satanas at ng kanyang mga kampon, pag gumawa sila ng masama, ang intention nila talaga is hindi mabuti at the end. Pero ang Diyos, although pinaplano niya o dinidesenyo niya na mangyari ang masama, pero ang intention behind is kabutihan. Saan natin mababasa yan? Genesis 50:20, di ba? Ang sabi diyan, for they meant it for evil, but God meant it for good. Genesis chapter 50 halimbawa. So dito natin makikita yung intention Although dinisenyo ng Diyos, plinano ng Diyos mangyari ang masama, pero yung intention niya ay mabuti sa kahulihan. Hindi kagaya ng demonyo, at ng mga taong masasama, gumagawa sila ng masama, pero ang intention talaga yun at din ay talagang masama at walang mabuting idudulot. Genesis chapter 50 verse 20, sabi dito, masama nga ang inyong ginawa sa akin. Si Joseph ito na nagsasalita Sinabi niya yan sa kanyang mga kapatid na gumawa sa kanya ng masama. Okay. So sabi rito ni Joseph, masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan. At dahil dooy, naligtas ang marami ngayon. Take note, pinahintulot.
ng Diyos or permissive will or secondary cause. Pinahintulot ng Diyos ang intention para sa kabutihan. May nangyaring masama kay Joseph, pero sa bandang huli ay kabutihan ang naging resulta yon dahil naligtas ang marami. Katulad din sa ating Panginoong Hesukristo, dadapwat masama ang nangyari sa kanya, wala siyang kasalanan, pinatay siya, ipinako siya ng taong masasama. Sabi roon, although dinisenyo ng Diyos na may mangyaring masama kay Hesukristo, pero ang intention nun, marami ang naligtas. So tatandaan natin, yes, ang Diyos ang primary cause ng kahit ang masama. Kung hindi yan dinisenyo, plinano ng Diyos na mangyari ang masama, hindi mangyayari yan. Kaya nangyari ang masama, obviously, kasama yun sa plano ng Diyos. Pero you have to understand, do sa disenyo ng Diyos na mangyaring masama, hindi siya ang gumagawa ng masama. Kaya tama lang na sabihin natin na talagang in God, God is light and there is no darkness in Him. At of course, doon din sa sinasabi na James chapter 1 verse 13, for let no man say when he is tempted, I am tempted of God, for God cannot be tempted of evil, neither tempt he any man. Ang sabi doon sa James 1:13. Okay? Tandaan natin, plinano ng Diyos, dinisenyo ng Diyos mangyari ang masama. Pero hindi siya ang gumagawa ng kasamaan, hindi siya ang nagtetempt. Yung tempt kasi, gawain ng diablo yan, the tempter Siya yung magtetempt para gawin yung masama, hikayatin o manghikayat na gawin ng masama. Okay, I hope na kukuha natin to so far, Ayan. So going back doon sa ating so I hope na intindihan natin tong the primary causation and the secondary causation. Okay. Ayan, sabi rito, the primary causation, the concept of primary causation suggests that God is the primary cause of everything that happens in the universe. Okay? So, halimbawa, bakit may pinatay, bakit may nirape, bakit may batang sanggol pa lang, inilaglag na ng ina. O tandaan natin, hindi mangyayari yan kung hindi iyan pinahintulot ng Diyos. But the way, yung masama na yan ay kasama yan sa plano, sa disenyo ng Diyos. So, yan sinasabing the primary cause. Okay? Pero, sa secondary cause, ito yon. In this view, while God is considered the primary cause, He operates through secondary causes, allowing for the existence of natural laws, human choices, and other factors that contribute to the unfolding of events. So, sinabi rito yung human choices. Basahin natin yung Proverbs chapter 16, Proverbs chapter 16. Para mas makita natin pa, So, ang sinasabi ng Biblia na actually, ang tao ang nagpaplano, pero ang Diyos ang nagpapangyayari doon sa plano. Sabi rito, ang mga balak ng isipan ay sa tao nagmumula, ngunit mula kay Yahweh ang sagot ng dila. So halimbawa rito, nagpaplano, nagbabalak ng masama ang isang tao. Pero yung lalabas sa dila, o yung isasagot ng dila, anong sabi? Ay sa Diyos. Diba? Tingnan pa natin yung iba pang mga halos parehas ang konsepto. Verse 9. Tingnan natin verse 9. Sabi rito, ang tao ang nagbabalak, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. Nakita natin, So, parehas, verse 1 at verse 9. Taong nagbabalak, pero ang Diyos ang nagpapatupad. Taong nagbabalak ng masama, pero isasagot ng dila mula sa Diyos. So, anong ibig sabihin yan, mga kapatid? Tayong tao, nagpaplano tayo ng masama. At anong nagdahilan bakit tayo nagpaplano ng masama? Because we are corrupted. We have a simple nature. Nangyari yan nung dahil sa fall of man, yung original sin ay nakuha natin kay Adan at Eva, yung sinful nature.
Ngayon, yung sinful nature ang natin, ang siyang dahilan kung bakit tayo nag-iisip ng masama o bakit tayo nagdi-desire, nagbabalak ng masama. Ika nga sabi halimbawa dahil sa ating kasakiman, no, ay nagnanasa tayo ng mga bagay na hindi dapat para sa atin. Take note of yung word na nagnanasa. Okay? Ngayon, yung pagnanasa natin, yan yung magiging dahilan kung bakit mag-isip tayo ng masama. Ngayon, habang nag-iisip, nagpaplano tayo ng masama, wala tayong magagawa. Tandaan natin kung hindi pinirmit ng Diyos. Kaya yan yung sinasabi dyan sa Proverbs 16:9, ang tao ang nagbabalak ng masama, ang Diyos ang nagpapatupad. We have to understand that. Okay? So, totoo yun na wala kang magagawang kasalanan kahit kabutihan kung hindi yan pinirmit ng Diyos o yung papasok dyan yung permissive will, kung hindi yan pinirmit. At although yes, dinisenyo ng Diyos na mangyari ang masama, magkaroon ng gawang masama, pero tayong tao ang pwedeng maging kasangkapan. At nagiging kasangkapan tayo dahil nga dun sa desire. Kaya nga again, pag Kristiyano ka na, ay naintindihan natin ngayon yung utos ng Diyos. Halimbawa, James 5:16, walk in the Spirit so you will not fulfill the lust of the flesh. Diba? Para hindi tayo ang maging kasangkapan ng masama, dapat wag nating sundin yung desire ng laman, kundi ang sundin natin ay yung gusto ng Espiritu. Yan. So nakikita natin So ngayon, I hope nagiging klaro ngayon na siguro hindi ko pa sasagutin, may idea ka na dun sa katanungan na is God the author of sin or evil. Again, dapat intindihin natin yung word na is God the author. Pag sinabing author, ang ibig sabihin niyang cause. Kaya pwede nating i-edit. Is God the cause of sin or evil? Alam niyo na ang sagot. Ngayon, ibibigay ko yung final thought ko. Sa akin, maraming kumukontra dito, galang natin. Na ang tanong, is God the cause of sin? Yes. Malinaw yan sa mga present ko sa inyo. Proverbs 16:9, tao ang nagbabalak, pero sinong nagpapatupad? Di ba? At doon sa tinatawag na sovereign will of God, yung efficacious will at permissive will. Yung efficacious, katumbas niyan is primary cause. Yung permissive, ang katumbas niyan ay secondary cause. Pero obviously, na kahit magbalak ng masama ang isang tao, kung hindi yan in the first place, hindi yan dinisenyo ng Diyos, hindi plinano ng Diyos yan, hindi mangyayari yan. Remember Isaiah 46 verse 10, sabi doon, I will do all my pleasure. Sabi ng Diyos, gagawin ko lahat ng gusto ko. Ngayon, doon sa lahat ng gusto ko, doon papasok yung dispositional will. Diba? There are 3 aspects of God's will na present ko sa inyo kanina. Kaya inuna kong paliwanag yun para maintindihan natin kapag ito na nga, kapag pinapaliwanag ko na yung aking observation. Kaya yung final thoughts ko, yes, God is the author of sin. Alam ko, yung iba nga, gaya nga nasabi ko, yung iba hindi agree dyan. Pero, sa nakikita ko, it is God that causes everything. Walang mangyayari kung hindi pinangyayari ng Diyos. Kaya lang, maging malinaw lang tayo, although sinasabi din that God is the cause of sin, pero yung word na cause, huwag niyong kalilimutan yung secondary cause. Kasi ang problema kasi nung ibang stand dito na hindi nila ma-accept na God is the author of sin, kasi iniisip nila na magiging masama ang Diyos. Tapos gagamitin yung talata na God hates sin and God is light and there's no darkness in Him. Totoo naman yun Kaya lang, may namimiss na point. Yung tinatawag na dispositional will ng Diyos. Again, yung dispositional will ng Diyos, dalawa yun Yung gusto niya at hindi niya gusto. Yung gusto niya, mangyayari pa rin.
at yung hindi niya gusto, mangyayari pa rin. To be clear. Gusto ng Diyos na may maligtas. Yan yung gusto niya, yung positive side yun na gusto niya. Kasi sabi ng Diyos, gagawin ko kung anong gusto ko. Yun yung positive na gusto niya, may maligtas. At mangyayari yun. Hindi naman pwedeng hindi mangyari yun. Isa rin sa kagustuhan ng Diyos, although, palitan ko yun. Yung isa pa na dispositional will, di ba may gusto mangyari ang Diyos at meron namang hindi gusto mangyari ng Diyos. So gusto ng Diyos, may maligtas. Okay? Hindi gusto ng Diyos na may mapupunta ng impyerno. Okay? Although hindi gusto ng Diyos may mapupunta ng impyerno, but it is God's will pa rin na may mapunta ng impyerno. At baka matanong nyo, bakit nga ba gusto ng Diyos may mapunta ng impyerno? Yung salitang gusto, kahit hindi gusto ng Diyos may mapunta ng impyerno, pero bakit niya ipipermit may mapunta ng impyerno? Yan ang tanong. Tandaan natin yung attribute ng Diyos. God is just. Huwag niyong kalilimutan yung isang attribute na yun. Anong ibig sabihin? Ang Diyos ay makatarungan. Ang Diyos ay hindi sinungaling. Bakit ko pinoint yan dalawang attribute ng Diyos na yan? Kung lahat ay maliligtas, lalabas na ang Diyos ay hindi makatarungan. Kasi siya na nagsabi, para ma-serve ang katarungan, kailangan parusahan ang bawat kasalanan. Okay? So, kung lahat ay maliligtas, lalabas na walang mananagot sa kasalanan. Maaari namang sabihin natin na, bakit si Jesus hindi na lang siya namatay para sa lahat, para patas. No? Pero makikita natin, lalabas nga doon na next, sinungaling ang Diyos. Paano siya naging sinungaling? Kasi siya nang nagsabi na hindi siya payag na ang kasalanan ay hindi panagutan. Kita natin. So, makikita natin yung attributes ng Diyos na justice at saka hindi siya sinungaling. Hebrews 6:18, basahin natin ito, Dito sa Hebrews 6:18, makikita natin na kailangan matupad yung kanyang pangako at sumpa. Hindi pwedeng nangako siya na may maliligtas at sumumpa siya na merong mapapahamak tapos hindi matutupad ang isa doon, lalabas na siya'y sinungaling. Kaya kailangan may mapunta ng impyerno at kailangan may maligtas dahil nga hindi siya sinungaling, dahil sinabi niya dito sa Hebrews 6:18, hindi nagbabago at hindi nagsisinungaling ang Diyos. Take note of the word na hindi siya nagsisinungaling. Okay? Ang Diyos tungkol sa dalawang bagay. So, hindi daw nagsisinungaling ang Diyos tungkol sa dalawang bagay na ito. At ano yon? Ang kanyang pangako at sumpa. Yung pangako, positive yan. Yung sumpa, negative yan. So, ano yung positive na pangako niya? May ililigtas siya. Ano naman yung sumpa niya? May mapupunta ng impyerno. So, kailangan may mapunta ng impyerno at may mapunta ng langit. Yung mapupunta ng langit, gusto niya yon. Yung mapupunta ng impyerno, ayaw niya yon. Pero kahit ayaw niya yon, dahil siya ay Diyos, sovereign will of God nga, pangyayari niya yung dalawang yan. Kaya Genesis 18:14, meron bang imposible sa akin na hindi ko kayang gawin? Amen? So, nakita natin, yung attribute na God is merciful, nakita yon yung attributes ng Diyos na merciful nung may niligtas siya. Okay? Hindi naman, kaya lang hindi niya naman pwedeng iligtas lahat dahil ang mangyayari naman ay magiging injustice siya at magiging sinungaling pa siya dahil sinabi niya na yung blessing at sumpa niya ay dapat parehong mangyari dahil pareho niyang pangako yun. Kaya again, purihin ng Diyos na na-realize natin na nasama tayo sa maliligtas. Ngayon, going back sa pinaka-main topic natin, is God the author of sin? Yes ang sagot kung naiintindihan mo ang ibig sabihin ng author. Okay? Pag sinabing author is who caused all things. At malinaw ang Biblia, walang nangyayari sa mundo na hindi kinos ng Diyos. Lahat ng nangyayari is all caused by God. At gaya nga ng sinabi ko kanina, agree naman lahat ng reform na God is the cause of everything.
Kaya lang, huwag natin kalilimutan yung primary cause at secondary cause. So, yan ang aking stand, yan ang aking sagot doon sa tanong na, is God the cause of sin or evil? Okay? Ayan. So, I hope ay nasagot itong katanungan na ito, but again, hindi ko tag dito, hindi ko itong stand ko, hindi ko ipinagsisiksikan o sa iba na ito yung tama. Ito lang yung aking observation sa aking pag-aaral so far. Siguro by the right time na natulungan ako ng Panginoon na makita ko kung ano yung mas tamang stand, willing naman ako na palitan yung stand ko. Anyways, naniniwala naman ako na ito ay hindi naman ito major doctrines. Wala itong kinalaman sa kaligtasan natin. Okay? So, kagandahan nga lang ito sa aral na ito ay karon ba tayo ng at least ng mas malinaw na pananaw, at siguro ay makatulong ito sa mas lalo pang pagkakilala natin sa ating Diyos. Okay? But again, we have to understand, hindi po natin lubos na makikilala ang Diyos hanggat nandito tayo sa lupa. Okay? There will be always that puzzle or question, okay, tungkol sa ating Diyos. Pero syempre, lubusan nating makikilala ang Diyos kapag nakasama na natin ang ating Panginoon doon sa kabilang buhay. Okay? Kaya tandaan natin, inaamin naman yan mga apostol, for example, Roma 11, who can fathom the richness of God? Wala doon nga lalo na sa lumang tipan, maraming kagaya ng Proverbs chapter 30. May mga tanong doon na mga sinong tawag dito, sinong makakagawa na hulihin ang tubig sa pamamagitan ng kamay, o mga ganun na tanong. Actually, ang sagot doon, Diyos lang. Deuteronomy chapter 29:29, there are secret things that belongs unto God na hindi na natin kailangang malaman. Kaya nga yung pagbabalik ng Panginoong Hesukristo hindi sinabi ng Biblia kasi sikreto na ng Diyos yun. Okay? But again, this is for the sake of study lamang. Okay? Ayan. So, diyan tayo magpapaalam at